Yan, magandang araw sa inyong lahat mga katek, and welcome back to our channel, no? So meron tayong gagawin ngayon na isang sharp na 32-inch LED TV. Bali yung problema nito ay blinking red light siya. Ayan. So saksak natin para makita natin yung problema. So nakasaksak siya. So ito, wala tayong nakita. So pilutin natin yung power sa may likuran nito. Ayan, pilutin natin. Yun. So ito yung problema niya. Blinking red light lang siya. So kung normal naman to ay magkukulay green yan. Tapos kung mag-uusil ito ay magkulay green yan. So ibig sabihin yan protect, no? Kasi blinking red light lang siya. So ito pala ay napalitan ko na ng backlight. Kasi kadalasan pag anong mga problema pag may problema sa backlight ay maging corrupted yung kanyang memory. Kundi naman nadadaanan ng brownout, or yung kadalasan na ginagawa ng mga customer ay binubunot yung power main plug niya tapos hindi pina-power off, no? So ito yung backlight na isang backlight lang yung pinalitan natin, no? Ito isang pundi na backlight. So pagkatapos nating palitan, hindi pa rin natin napaandar kundi nagbi-blinking red light na lang siya. So ito yung kadalasan mga problema ng Sharp mga katek. Kung may problema sa backlight or nadaanan ng mga brownout, tapos mabubulot bigla yung kanyang main plug. So ang gagawin natin ay mag-hard reset tayo, no? I-hard reset natin to para ma-reset natin yung kanyang factory at mapalabas natin yung factory mode. Tapos reset natin para maging good at babalik sa dati yung ating unit. So ito, bali ang gagawin natin dito mga katek, no? Meron naman tayong video nito dati dun sa main channel natin. So ito, bali ito share ko na lang din dito sa inyo sa ibang channel natin para may bahagi yung nating mga nalalaman, no? So ito, yung gagawin natin ay ito, ulitin ko na lang kasi hindi ko na iba yung sinasabi ko kanina. So pindutin natin sabay ito para mapalabas yung service mode. Pindutin natin yung dalawa, yung scroll button niya, tapos release, up, down, up, then long press yung main scroll button natin. Tapos lalabas na rin yung kanyang factory mode nito. So bali ito moment utrop may nilagay na ko dyan sa may screen natin na kaidol mga katek, no, na sequence kung paano natin gamitin. So ito, long press natin yung main power tapos yung scroll button tapos sabay saksak. Yan, nakasaksak na siya. Kung release natin to pag nagbibilis na yung flashing ng kanyang red light at saka green light, ayun, release natin up, down, up, then long press yung scroll button, long press hanggang lalabas yung factory mode niya. Wow! Ayan. Sundan nyo yung may drawing tayo na ilagay sa screen, no? So ito, tingnan nyo ito mga katek, oh. Ayan, lumabas na yung kanyang factory mode. Yun, lumabas na yung kanyang factory mode, no? So ito, gagamit tayo ng remote nito para ma-scroll natin o mailipat natin dun sa may lamp error reset nya. So sandali lang, kuha tayo ng remote. So ito kuha natin yung remote, no? So punta tayo sa my page 9. Dun sa my page 9, nandun yung kanyang lamp error reset. Kasi dito sa page number 1 hindi yan yung kanyang lamp error, no? Kasi ano yan, event fix yan, no? So ano ba to? Ayun, ano ba yan? Hindi ma-function ng maayos yung ating remote. May problema yung ating remote nito. Sandali lang, saan natin to, saan kaya yung palipat ng. So mga katek, lumabas na yung ating service factory reset. So mga katek, punta tayo sa ating page number 9. Mga katek, kung makikita nyo mga katek, yung lamp error reset at saka lamp error stop, dapat itong lamp error reset ay naka 0 yan. So ngayon adjustin natin yan. Scroll down yung channel, tapos yung reset parang volume, hindi pala ito, para 0 mga tek, yung scroll
enter pala mga katek, enter pala para mabago natin yung error 5, yung lamp error reset, yung 5 para maging 0 siya. Dapat i-enter nyo pala pag na-scroll na niya dan sa pag na-scroll na niya pababa yung lamp error reset. So mga katek, balik tayo dun sa ating page number 1. Page number 2 pala mga katek, page number 2. Tapos pinutin natin itong enter. Okay, ayan, pag nakasave na yan mga katek, pag nagkulay green, tapos enter pa natin ulit. Okay, ayan, tapos unplug natin to, and a count of 5 balik natin. So pwede nito mga katek, plug natin to, tapos pindutin natin tong power. Power only. So dito muna tayo mga katek, pang loko yung remote natin. So yan mga katek, nagkukulay green na siya. So it means nag-oscillate na. So ayun oh. So ngayon mga katek, i-enter natin. Okay. Yan. Tapos home, program. Lagyan natin ng signal muna. Unsa kay source la nickel? Ayan lang muna mga katek na matapos yung ating auto search. Bago natin lagyan ng flash drive para makita natin si Ninjotech. Shoutout nyo. So yan, natapos na natin ma-auto program itong unit. So ngayon ay lagyan natin ng flash drive, ano ba yan? Lagyan natin ng flash drive mga katek para maging malinaw, kasi antena namin ay masyadong hindi makita yung ano ba to. So lagyan natin ng flash drive mga katek. So yan, so punta tayo sa movie. Yan, select tayo ng kahit anong. Ayan. So nag-loading siya ngayon mga katek. Ayun oh, sobrang linaw oh. So ayan mga katek, back to normal na ang ating ginawa ngayon sa araw na ito. At sana ay may natutunan na naman kayo sa ating bagong video. So hanggang dito lang mga katek, at Merry Christmas sa inyong lahat. At sana po ay makatanggap tayo ng regalo sa ating mga katek dyan. So thank you so much.